Magandang oras mga art lover, mga kababayan at sa ating mga ka-golden boy. Kumusta kayong lahat? Meron tayong bibigyan ng reaksyon ngayon. Napakamalas naman ng nakabili nito. Ito yung mga produktong galing China. Hulaan nyo nga kung ano ito mga ka-art lover, mga ka-golden boy. Galing China. Ito yung inyong mga binili ngayon. Muntik na nga akong makabili niyan eh. Ito yung electric bikes, electric motorcycles, tricycle or even four-wheeled rechargeable electric, hindi naman masabi natin electric cars yung four wheels na yan eh. Electric motorized vehicle ng China na mga chargeable ay bawal na sa Metro Manila. Iwan ko lang sa ibang mga syudad, pero sa Metro Manila nag-umpisa lang kanina. Bawal nang dumaan sa mga national road na maraming sasakyan at maraming tao. Kaya napakawalang kwenta na. Kung nakabili kayo niyan ay pwede na lang pala yan kapag bibili ka ng pandesal dyan sa kanto. Pang subdivision na lang daw yan kung bibili ka ng isda sa palengke. Basta wag ka dumaan sa national road, national highways at iba pang malalaking daan na mayroong dumadaan ng mga sasakyan. Saan ka ba dadaan yan na walang sasakyan? Lahat naman ng daan ay mayroong sasakyan eh. Kaya napakamalas talaga ng China na hatid sa atin, no? Ay tinambakan pa tayo ng mga electric motor na yan, electric vehicles. Andin wala na palang silbi dahil huhulihin ka. Kaya damputin nyo yung electric motor nyo at ihampas nyo sa unang dumaan na inchik sa inyong bahay. Di ba? Kasalanan ng mga inchik yan. Mga kababayan, kung bakit walang kakwenta-kwenta yung binili nyo na electric vehicles ngayon sa Metro Manila. Kaya para sa karagdagang balita tungkol dito ay narito ang ating kaibigang taga DZMM Teleradio atin na pakinggan. And with ASEC is tungkol sa biglang naibulalas po nila doon na December, nung isang araw lang kamo tayo nag-usap, agad-agad, di ba sabi mo, sisikapin mo na sa December tapos for implementation, for rollout January. Ba't biglang nag-decide kayo na December 1, bawal na ang mga e-bikes? Ganito po kasi yan, nung sinabi Kanina lang yan. ni Senator Raffy Tulfo na concern talaga, sa totoo lang, sir, talagang problema talaga natin. Kaya si Secretary Banoy, yun nga, nasa gitna na kami ng anong magiging programa natin. Kaya sinabi ko, sir, huliin na lang natin. Ganun kasimple ka ako. Basta nasa major highway ka, kagaya kahapon, nakakita ako sa Aurora Boulevard, nasa gitna, tumatakbo. Ako, hindi tama yan, ako, hulihin na lang natin. Kasi kung hindi natin gagawin yan, sir, ako, paulit-ulit yan, ako, hindi yan titigil, lalong dadami yan. Tama nga naman. Tama nga naman. Lalong dadami yan. Example dito lang sa lugar namin ang dami-dami kahit nga walang mga seminar sa driving ay nagda-drive mga babae, mga katulong at kung sino-sino na lang na nagda-drive kasi madaling i-drive kasi electric motor vehicle lang, di ba? Madaling i-drive. At hindi lang yan dumadaan sa national highways dito sa amin. Minsan nga hindi dumadaan ng gilid eh. Minsan pumagitna rin. Pero unfair naman yan. Kung ako ang ako ang nandyan sa anumang ahensya na sabihin natin taga LTO, kung ako yung nagtatrabaho dyan, kung ako ang chief ng LTO, ay gagawa ako ng batas na okay, pwede pa namang gamitin yung mga electric rechargeable motorcycle na made in China na yan. Na binaha ang Pilipinas niyan kasi nauuso. Kasi mura lang pero ang sarap ihambalos sa mga inchik yan. Wala nang kwenta yan diyan sa Metro Manila, huliin kayo kahit Divisoria daw. Kaya kung ako ang chief of LTO, ay yung bike lane na tinatawag na bike lane para sa mga nagbabike, ay yun lang ang pwedeng daanan ng mga electric made in China na mga vehicles na yan. Bigyan ko rin yan ng sila. Kung ako ang nasa chief of LTO
ay pwede pa namang magamit yan. Dito kasi sinabi, hindi na eh. Hindi na pwedeng dumaan sa mga kalsada na mayroong sasakyan. Isaan ka naman dadaan ng kalsada na walang sasakyan? Kahit nga sa mga sityo, sa mga baryo, mayroong mga dumadaan eh. Doon ka na lang sa Mars, di ba? O kaya sa Pluto. Hindi, joke lang yon. Pero, unfair din yan kasi sa mga nakabili. Hindi kung anong mga rules and regulation ng bisikleta, yung bisikleta lang, yun na lang din ang ibigay sa mga may-ari nitong mga electric vehicles na ito na kahit made in China ay sige na lang kasi nabili nyo eh. Yung mamahal pa naman ng mga yan, 30 mil, merong 50 mil. Di ba mabuti, binili na lang ng bisikleta kaysa electric. Disposable kasi yan eh. Pagsapit ng 3 taon, sira na yan at hindi ma-repair yan. Hindi ka makakabili ng gulong yan, walang binibenta yan. Mga kababayan, niloko lang tayo ng China eh. Isa yan sa panluloko ng China, yung pagbinta nila ng mga mura na sasakyan pero nasisira din. Parang mga cellphone lang, di ba? Para mga made in China na charger, ang dali-daling masira. Grabe. Kaya ito yung napaka-bad news, lalo na kanina pa ito nag-umpisa, ang panguhuli ng mga electric vehicles na dumadaan sa national roads. Napakamalas na balita para sa Pasko. Okay, so patuloy tayo dito kay Asik Lacanilaw sa kanyang mga pahayag. Yun nga po, kaya yun po yung naging desisyon namin. Sabi ko, sir, kaya ko i-commit December 1. Basta nasa major highway, huling namin yan. Yes, pero linawin natin kasi may parang may kailangan himayin Tama. po. Sino-sino po yung huhulihin? Lahat ba ng nagmamaneho ng e-bikes at e-trikes, yung 2 at 3 gulong, huhulihin kapag tumuntong sa major highways o Opo. yun lang ginagamit na pampasada? Hindi po. Yeah, lahat po ng e-bike, e-trike na 4 wheels, 2 wheels, or 3 wheels, basta po kayo po ay tumungtong sa major highway, main thoroughfare, talaga pong kayo po ay huhulihin. Aba, sa Manila pala, ginagawa na palang pampasahero yan. Pang ano lang yan dapat eh. Pang private lang yan kasi hindi pwedeng overloaded yan. Nakadesinyo lang yan ng 3 hanggang 3 lang eh. Yung trike, 3 lang talaga, 2 sa likod niyan. Yung 2-wheeled naman, 2 gulong, ay 2 lang talaga ang makasakay niyan. Pagdating sa habal-habal, ginagawa nila na marami eh. Kaya bawal talaga yan dahil kapag nasagasaan yun, di ba, tumirik sa gitna, nabundol, namatay yung pasahero, hindi kaya bayaran yun ng may-ari ng mga made in China na putragis na mga pihikulo na yan. Kaya halos lahat ng tao nagda-drive ng ganyan eh. Pag tumirik yan sa mga superhighways, sa mabilis na mga takbuhan, talagang mabubundol yan. Pisat. Di ba? Sinong managot? Ginagawang pampasahero eh. Okay lang sana yung mga private lang na nagda-drive. Inamamasahero pa eh. Bawal talaga yan. Dahil walang capacity yan. Hindi niya kapasidad na magkarga ng marami. Pampasahero eh. Kaya bawal na bawal. Maling-mali yan. Tama dito ang taga-LTO si Lacanilaw. Pero yung sinabi niya na basta tumungtong sa mga may sasakyan, parang malabo yata. Lahat nga yata, pati iskinita ay mayroong sasakyan eh. Kaya dapat mayroong malinaw na rules and regulation tungkol dito. Lagyan ng mga babalaang mga kalsada na bawal dito ang made in China na mga chargeable electric motor. Dapat lagyan ng ganyan. Kasi mahirap yan eh. At saka isa pa, hindi pala to marehistro sa LTO eh, dahil walang makina. Hindi naman makina yung battery. Kaya bawal ito, unfair naman ito sa ating merong mga binabayaran sa LTO, di ba? Nagbabayad tayo ng registration.
Ito mukhang walang registration to sa LTO yun, di ba? Kasi di battery, hindi siya di makina. Kaya hindi siya dapat aapak nga sa mga highways. Pwede siya pang ano lang, di ba? Pang subdivision, yung bibili ka lang ng pandesal, mamalingki ka lang, bibili ka lang ng suka, bitsin, di ba? Magic sarap, yung ganun. O kaya sisimba ka, di ba? Sa mismo doon sa inyong barangay, hindi ka na lumabas ng highway. So pwede 'yon. Pero kapag tutungtong nga sa mga superhighways ay napakadelikado niyan. Kasi abala kasi yan, abala sa highways. Kasi ang bagal-bagal niyan eh. 40 km per hour lang maximum niyan. Tapos dumadaan sa mga superhighways, nako. Tama sila Kanilaw dito, pero marami talaga ang kawawa dahil wala nang silbi. Kung ako, ihambalos nyo yan sa unang inchik na makita nyo dahil talagang tinambakan na tayo ng inchik ng kanilang produkto, pero inaaway pa rin tayo sa WPS, di ba? Kaya ihambalos nyo yan sa mga inchik dyan na dumadaan o yung nagbenta sa inyo na inchik. Okay, patuloy tayo sa ating balita courtesy ng DZMM, Teleradio. Kasi sa totoo lang naman po, yung mga ganyan sasakyan, kagaya po nung huling interview niyo sa akin, sinabi ko nga po, instead for private use o private area, yung mga subdivision, yung mga kanto-kanto lang sa maliliit na barangay, pero wag naman po sa main highway. Tama. Reid Hoffman is one of Silicon Valley's most respected visionaries. And this is what he posted. If you use products like So paano natin ASEC madidetermine kung ang highway na dadaanan ay main o hindi main? Kagaya niyan nasa Payatas ako kapon, ay nung isang araw, marami din doon. Ano ba yung road na yon? Yung ano bang Payatas Road ba yun? Yung main doon? Actually sir, kahit na main or secondary road, basta hindi nadaanan talaga ng mga tao na maraming sasakyan, iwasan nila po na dumaan dyan. Kasi pag na-check po namin talaga sila sir, huhulihin namin sila. Paano yung sa Divisoria, ASEC? Ang dami nun. Sang katerba sa Divisoria. Opo, kaya nga po sa totoo lang sir, maraming magagalit sa amin. Maraming magagalit sa akin. Pero sir, kailangan kong gawin ito para sa safety din nila. Mas gugustuhin ko na magalit sila sa akin pero buhay sila dahil na-save ko sila sa aksidente kaysa naman ganyan. Alright, so tama na. Tama nga naman tong si ASEC Marcos Lacanilaw. Napakadelikado kasi niyan sa highways. Kasi dito nga lang sa amin, di ba? Ang bagal-bagal. Tapos ikaw sa likod na di gasolina yung sasakyan mo ay talagang matagalan ka sa biyahe dahil nga sa ang dami-dami ng mga ganyan. Meron pa nga dito tinatawag sa amin na bao-bao, yung mga made in India na mga tricycle. Pero okay na yun kasi di makina yun. Ito talagang mga chargeable bike, chargeable vehicles ay na made in China ay isturbo talaga yan sa daan. Pero kung gagamitin lang yan sa subdivision, pambili ng suka, ng bitsin, ng magic syrup, pambili ng pandesal, di ba? Ay okay na yan kapag nasa loob ka lang ng subdivision. Huwag lang ilabas doon sa highway, mga kababayan. Pero napakamalas talaga ng nakabili. Ako nga gusto kong bumili kasi maganda rin tingnan, di ba? Pang ano lang ba, di ba? Pang reserba, kapag wala ka ng gasolina, ay pwede mong i-charge yun. Buti nga hindi ako nakabili, no? Kasi bawal na pala. Kaya sa mga balak bumili dyan ng mga e-bike, e-trike na yan, ay wag na, kalimutan nyo na yan. Hindi totoong sasakyan yan. Yan ay made in China, kalaban natin yan. At ipuspos nyo yan, ihambalos nyo sa pagmumukha ng inchik na binilhan nyo. Loging-logi kayo dyan. Okay, anong masasabi nyo dito sa batas na bago ng LTO na hindi na pwedeng dadaan sa mga superhighways, sa highways ang mga chargeable Chinese e-bikes? Okay, comment sa ating comment section mga Tartlaro. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.